Magandang oras mga ka-good news, mga ka-art lover, mga ka-golden boy. Belated Merry Christmas sa lahat. At wish you luck in this coming new year. Ito'y Year of the Horse. Ngayong 2026 na pararating ay Year of the Fire Horse. At ang kabayo ay mabibilis to. Tumakbo mga ka-good news. Kaya kung sino man ang itong sinilang sa taon ng mga kabayo ay napakaswerte nyo dahil yan ang hatid ng swerte ng horse zodiac kung sino man. Ako ay rooster ako eh. Rooster. Hindi gaanong swerte ngayon ng rooster. Minalas nga tayo sa channel natin na The Golden Boy. Kaya kudos at congratulations sa mga isinilang sa Year of the Horse. Napakaswerte. Okay, at ngayon ang ating tatalakayin sa ating episode ngayon ay tungkol sa itong kumpanya na high-tech tech company ng China, ang Huawei at ZTE. Itong ZTE at Huawei, di ba? Sila yung merong mga 5G cellphones, 5G cellular, at balak magtayo ng mga 5G towers sa Pilipinas. Ngayon, maganda lang pakinggan yung tech na yan, high technology, high-tech phone na 5G. Pero kapag Huawei products at ZTE products pala, yan ay ginagamit ng China na pang-spy. Kaya nangyari yan sa Australia, even in Amerika, pero nasugpo kaagad. Kaya tumiwalag eh. Kumalas na ang Amerika sa mga produktong ZTE at Huawei products. Di ba? Nawawala na yun. Kasi yan ay ginagamit na pang-spy ng China. So ito isang vlogger sa Vietnam. Itong si Dung Global Business Consulting Group. So talagang consulting group itong nag-vlog na isang Vietnamese firm, isang Vietnamese company, ang nagsisiwalat nito na even in Vietnam ay ginagamit ng China kasi pagmamayari pala ng Communist Party ng China ang grupo o ang kumpanyang Huawei na nagpalabas ng magagandang modelong cellphone noon at ZTE, known for 5G cellular phones. So ano ba yung 5G? Nako, ang 5G yata ay talagang dinidisenyo ang 5G cellphones ng China para maangkin nila ang buong mundo. Kasi ang 5G cellphones ay nandyan lahat ng application eh. Kaya kung mag-i-spy ng China, automatic yung camera mo na ginagamit mo sa cellphone ay magiging konektado yun sa China. Kaya nga gusto rin nila magtayo ng 5G cellular towers para compatible yun sa kanilang 5G cellphones. Iwan ko lang kung may mga Huawei products pa sa Pilipinas, dapat tanggalin na yan ng Pilipinas. Dahil sa Vietnam at Australia at Amerika ay wala ng Huawei products. Sana nalaman ito ng ating gobyerno. Okay, ito na. Patuloy na tayo sa expose nitong ating ka-vlogger na Dung Global Business Consulting Group. Ito ang video. China's 5G is not just tech. It's part of a spy network. China's 5G is not just tech. It's part of a spy network. Under Xi's security first doctrine, companies like Huawei and ZTE serve the Chinese party state. Beijing can legally demand cooperation. That's like hiring a security guard Parang that also kung works bumili daw part-time tayo for the ng burglar. Huawei at ZTE Vietnam na has mga cellphones, ay parang nag-hire tayo ng security guard na nagtrabaho sa iyo at nagtatrabaho sa tulisan. So, kung meron kang cellphone, yun na rin yung i-spyan ka. Naku, kung ikaw ay, di ba, asawa ng presidente, pati pagpaligo mo sa bathtub ay makikita ng China dahil konektado yun sa kanilang mga cell tower networks eh. Kaya nga 5G pinapauso nila kasi diyan sila makakapag-espiya sa buong mundo. Grabe talaga tong China, no? Ang plano nila ay
napakalagim, napakadilim, at ominous. Kaya nga, siguro ang mark of the beast ay nasa China eh. Yung tatak ng demonyo, ng Antikristo ay wala sa Amerika, nasa China. Kasi sila yung nag-imbento nitong 5G na ito eh. Ang Amerika, 4G lang yata yung pinapalabas na cellphones eh. Tapos nagpalabas ang China ng 5G. At ito na yung na-discover ng mga eksperto na ginagamit na pang-espiya ng China ang 5G cellphones nila at cellular towers na 5G. Sana wala tayong 5G cellular towers sa Pilipinas, no? Na pagmamayari ng China. At kung meron man, ay wala na. Talagang mahak na ang buong network ng Pilipinas kapag China ang nagtayo noon sa panahon ni Digong, di ba? Maraming cell tower tinayo noon sa panahon ni Digong. Mga kababayan, mga ka-good news. Okay, patuloy tayo dito sa expose nitong vlogger na narito. Maraming salamat. Thank you very much, sir, sa inyong video. Already felt that cooperation. For over 2 decades, Vietnam has been hit with high-profile. Already felt that cooperation. For over 2 decades, Vietnam has been hit with high-profile cybersecurity attacks attributed to China. Vietnamese airports, government websites, and databases have been hit by sophisticated hacks linked to China-based groups. Vietnam streets are packed with cheap Chinese cameras, including the brand Hikvision that many countries are treating as a security threat. Put those two things together and you get a clear message. Naku. If you give Beijing Naku, the mga wiring and kababayan. the cameras, Di ba karamihan ng Beijing will produkto ngayon ng eventually use camera it. ay kahit mga CCTV made in China? Ay parang nag-hire na kayo ng security guard na nakawatan. Kung ganun yung CCTV mo pala ay pwedeng makikita ka ng China doon eh, kung anong ginagawa mo. Ang CCTV mo ay pang-espiya para sa iyo. Kaya pala ang daming pinapalabas ng China na mga kamera na katulad ng CCTV at kapartner daw dito ay cellphones. Kapag bibigyan daw natin ng China ng cellphones at mga kamera, ibig sabihin ay full-time ang kanilang pag-iispiya sa atin. Kahit hindi mo ginagamit yung cellphone mo, ay nandun pa rin yung CCTV mo na mag-iispiya sa'yo. At lahat ng mga CCTV sa daan kapag made in China, masusundan ka ng China kung saan ka pumupunta kung ikaw ay importante na tao. Diba na sinusundan ng China? Kaya nga pang-iispiya eh. Kaya Pilipinas talagang tayo eh, hindi tayo mapanuri. At saka dapat ang gobyerno ay gumagawa ng mga news item at mga reminders, mga poster sa daan na huwag bumili ng ganitong produkto kasi ginagamit ng China pang espiya. Lalo na sa mga CCTV. Naku, kawawa tayo dyan. Parang wiretapping in steroids, yung pinalaking wiretapping ito. Okay, balik tayo sa ating kaibigan. Vietnam is Hikvision's largest international client, a state-owned firm sanctioned by the U.S. Now, Vietnam is Hikvision's largest international client, a state-owned firm sanctioned by the U.S. Now, Vietnam manufacturers are encouraged to produce made in Ayan, Vietnam so cameras kahit to Vietnam, reclaim market share. kahit hindi mayaman na Vietnam's bansa, ay telecom hindi na infrastructure gumagamit reflects ng that caution. For mga produkto ng China na tulad ng Huawei at ZTE, at hindi na rin sila tumatangkilik sa 5G cellular towers. Bagkus gumawa silang sariling produkto na mga kamera ang Vietnam lang yan ha. Ang Vietnam ay mababa pa yan sa atin sa rating of the poorest country in the world. Pero ang Vietnam ngayon ay tumataas na eh. Kasi hindi ganong magnanakaw yung mga sa Vietnam, mga nagtrabaho sa gobyerno. Ang Pilipinas ay mayaman talaga. Kaya nga lang, di ba? Congressman, sinatong, di ba? May tong palagi. Ay nako, ang Pilipinas ang pinakamaraming mina ng ginto. Pinakamaraming ginto tayo kaysa Vietnam. Ang problema, pinagnanakaw eh.
Mantakin nyo ay halos trilyon-trilyon ang ninanakaw sa bawat taon ng ating mga opisyalis. Okay, so tapusin na natin ang video tungkol dito sa mga 5G cellular at cameras na ginagawang pang-espiya ng China sa buong mundo. Years, Vietnam excluded Huawei from the 5G despite cost advantages, relying on Ericsson, Nokia. Years, Vietnam excluded Huawei from the 5G despite cost advantages, relying on Ericsson, Nokia, and Qualcomm. That reach is not limited to Vietnam. Take U.S. Senator Dianne Feinstein. For over 20 years, her driver and staffer in California reportedly passed information to Chinese intelligence. The FBI briefed her, he quietly retired, and everyone treated this as being normal. And then there's Representative Eric Swalwell, who got close to a suspected So, Chinese nakita niyo yung operative Christine Fang? named Christine Fang. Na Or parang can pull Alice this in Gu, the magandang U.S. Chinese Imagine what espiya they can pala do at in Vietnam. nakapasok sa gobyerno ng Amerika. Pero nahuli, katulad din kay Alice Gu yun. Kaya grabe ang ginagawa ng China. Pati tao, pinipigi nila, pinapadala sa Pilipinas as a Pilipino, magtatrabaho sa Office of Ombudsman, magtatrabaho sa gobyerno, magiging mayor, magiging gobernador. Yun pala, yung chiki. Tapos, back up na naman. Mga Huawei cellphones. Kaya pala, mura ang Huawei, tsaka pinapaganda nila para bibilhin natin. At makikita ka na sa China, di ba, kung anong ginagawa mo. Kung ikaw ang taong sinusundan nila at iniispiya. Okay, maraming salamat dito sa ating ka-vlogger sa iyong expose. Napakalaking tulong ito para sa Pilipinas na sana umiwas na tayo dito sa mga 5G na mga cellular na produkto ng China at pati na sa mga kamera na produkto ng China. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Happy New Year sa lahat ng ating mga ka-Good News Daily TV. Hanggang sa muli, love and peace, not war.